Samantala, hindi lang po mga peso bills ang pinepeke ngayon dahil sa Maynila, dalawang bundle ng pekeng $100 bills ang nasabat ng NBI sa isang buy-bust operation. May live report si Dano Tingkuko. Dano? Jiggy, sa tulong ng mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas, nasabat ng NBI Criminal Intelligence Division ang pekeng dolyares na ito. Sa buy-bust operation ay kinasa sa isang mall sa Maynila bago magtanghali kanina. Nasabat ng NBI mula sa suspect na nakilalang si Melania Evasco ang dalawang bundle ng pekeng dolyar na nakakahalaga, kung totoo ito, no, sa ng $20,000 humigit kumulang 800,000 pesos. Sa punong investigasyon ng NBI, lumalabas na target ng suspect ang mga dayuhan turista. Talamak daw o kinukumpirma pa nila sa ngayon ang mga ulat na nakarating sa kanila na talamak daw ang palitan ng pekeng dolyar sa ilang money changer sa Palawan, Boracay at Batangas. Halos wala raw kasing pinakaiba ang peke sa tunay na dolyar. Mas mabilis din daw ang bentahan nito dahil mura itong nabibili at mas mataas ang palitan. Ang kada bundle ng mga pekeng $100 bills na aabot sa $10,000 mabibili lang sa halagang $2,000 o 80,000 pesos. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang suspect na nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code. Tinutugis na rin ng NBI ang mga kasabwat ng suspect na bahagi raw ng isang malakihang grupo. Una na nilang naaresto taong 2010 dahil din sa pagpapakalat ng mga pekeng dolyar. Ayon naman sa BFP, karaniwang nagkakaroon ng mga pekeng pera sa sirkulasyon kapag may okasyon, gaya ng Christmas holiday, summer break, enrollment at tuwing mag-e-eleksyon. Kahit na maliit na porsyento lang daw ang umiikot na pekeng pera sa kabuuang pananalapi ng bansa, hindi raw nila ito isinasawalang bahala. Karaniwan daw na pinepeke ang mga lumang currency. Mahirap na raw kasing gayahin ang mga bagong salapi dahil sa dagdag na safety features. Sa susunod na taon daw ay formal na raw i-anunsyo ng BSP ang pag-demonetize sa mga lumang salapi. Jiggy? Tano, yung suspect ba nagbigay ng pahayag kung saan niya nakukuha itong mga perang to at kung siya mismo nag-imprenta ng mga pekeng pera? Jiggy, no, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong makausap ang suspect dahil nauna na nitong itinanggi ang anumang attempt na makapanayam natin siya. Pero ayon sa NBI ay miyembro daw ang suspect na isang organisadong grupo na merong sariling middleman, distributor at manufacturer. So yun ang itinutugis nila ngayon at basically yun ang focus ng kanilang hot pursuit operation sa mga oras na ito, Jiggy. Maraming salamat, Dano Tingkuko.